3 days ago po, that was December 15, napanood ko yung vlog ni Brother Layman. Isang kapatid po sa church at naging kapitbahay din namin sa panahon ng pandemic. He shared kung gaano kaiksi ng buhay. Sabi niya, Kung 35 years old ka ngayon, ibig sabihin, nasa katanghalian ka na ng iyong buhay. 35 Pasko na lang kota ka na. Humigit kumulang 35 years celebration, mga taong natitira para maging mabuti, maging tapat at maging handa. Hindi na sulit para sa mga natitirang taon na ubusin natin sa galit, puot at pagkamakasarili. Dapat mas mahaba na ang pasensya, mas marami ng kabutihan, panahon na para magpatawad. Dahil maiksi na lang ang buhay, dapat tama ang direksyon. napakaganda po ng kanyang mensahe. Simpleng katotohanan na neglected ng karamihan. At ito talaga ang tunay na kailangan natin. Kaya napakomment po talaga ako bilang tugon at suporta. Tunay na kung magawa natin ito, tamang daan ang direksyon ng buhay po natin. But the day after ng post niya, sadly, nakakagulat ang balitang binawian na siya ng buhay dahil sa atake ng puso. This is very shocking and very painful, not only to his immediate family but also to his friends and church members. Especially sa isang taong tulad niya. Bata pa, mananampalataya at namuhay ng may katapatan sa pamilya at sa Diyos. But let me remind every Christian today, lalo na yung mga kapwang nagdadalumhati. Kapatid, nandito pa rin tayo sa makasalanang mundo at kahit pa tayong mga mananampalataya ay hindi exempted sa sakit, sa problema at sa kamatayan. Kaya sabi ni Jesus sa John 16 verse 33, "In this world, you will have trouble." Hanggat nandito tayo, sangkap ng buhay yan. Sabi ni Pablo sa Romans 8 verse 22, sapagkat nalalaman natin ng buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko po noon, kailangang bumalik ni Jesus. Kailangan niyang bumalik para alisin na ang kahirapan at kasiraan, ang kamatayan dito sa mundo. Kung di siya babalik, then sayang yung pagkamatay niya. Kaya sure na babalik siya. Kung di tayo maniniwala sa pagkabuhay muli, kung dito lang sa mundo ang pag-asa natin kay Kristo, tayo ang kaawa-awa sa lahat, sabi ni Pablo. At dito po ako na-inspired sa sinabi ng kanyang naiwang asawa. Sabi niya, "See you in the resurrection morning. Sana mag-second coming na agad para magkita na ulit tayo." Yung mga ganitong karanasan po ang lalong nagpapasabik sa atin para bumalik na si Jesus. Of course, si Jesus po ang pinakarason natin. Pero ang makasama siya ay sakop na rin ang makasama natin ang ibang mananampalataya. Doon may reunion. Mabubuhay yung mga namatay kay Kristo. Magkikita ulit tayo at sabay-sabay na